Magdoble ingat sa mga ihahaing pagkain sa eskwelahan. Yan ang mahigpit na bilin ni DepEd Secretary Armin Luistro sa mga school head. Sa kanyang pagdalo po sa Tugigaraw, Cagayan, kung saan naganap ang food poisoning na ikinasawi ng 2 estudyante. Mula sa Cagayan, saksi si Micaela Papa. Ay, harating pa siya sa People's, nagsasalita pa siya. Kasi sabi niya, Kung ano yung tinatanong ko sa kanya, ang sagot niya na sa akin lagi, opo, opo. Pero pagdating sa CBMC, hindi na siya nagsasalita. Doon na po siya bumigay. yung anak ko excited na pumasok sa school, kaya hinatid ko siya ng 1 linggo. Pero kahapon, hindi nagpahatid sa akin. Si ate na lang maghatid sa akin, Mang, dahil pagluluto ka dito sa bahay, sabi niya. Tapos ganun na lang nangyari, ma'am. Inuwi yung grade 6 na anak ko. Tapos nagsusuka na lang na bigla dito sa bahay. Lupaybay na siya. Hindi lubos maisip ng mga magulang ni na Jessica Bangayan at Eloisa Balyot na ang pagkain inihain sa paaralan ang magiging mitsa ng maagang pagkamatay ng kanilang mga anak. Binawian ng buhay sina Jessica at Eloisa matapos kumain ng sinantak o rice noodles na ipinamahagi sa feeding program ng Larion Bajo Elementary School sa Tugigaraw, Cagayan. Kanina nagtungo sa probinsya si DepEd Secretary Armin Luistro. Bukod sa pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi, dinalaw din niya ang 40 estudyante at guro na nakakonfine pa rin sa iba't ibang ospital. Maayos na raw ang lagay nila at inaasahang marami ang mailalabas sa ospital bukas. Sinadya rin ng kalihim ang mismong kantin kung saan niluto ang sinantak. Batay sa paunang investigasyon ng Tugigaraw City Police, isang kemikal daw sa kusina ng kantin ang napagkamalang asin ng gurong si Nicolas Fresado nang ihalo ito sa sinantak. Nakadetine ngayon si Fresado sa People's General Hospital matapos magreklamo ng alta presyon. Ang mukhang asin na kemikal, hinihinalang oxalic acid o panlinis ng marmol. Pero ayaw pa itong kumpirmahin ng mga health official ng probinsya. Hindi raw kasi pareho sa sintomas ng oxalic acid poisoning ang pangingitim ng bibig at daliri ng mga biktima. Kung kaya naman ipinadala na kahapon sa UP Poison Center ang samples ng sinantak at kemikal para masuri. Yesterday, we just sent the specimen to DOH NEC to be sent to UP Poison Center. Totoo po ba na oxalic nga yung inilagay? Wala pa ho. It's not conclusive. Wala pa ho. Nagsasagawa na raw ng sariling investigasyon ng DepEd. Ang resulta nito, posibleng magkaroon daw ng implikasyon sa DepEd Memorandum 90-2007 na nagsasaad ng mga alituntunin sa mga school canteen. Paalala pa ni Secretary Luistro sa mga guro at school administrator, i-double check ang mga sangkap ng mga pagkain inihahain sa eskwelahan upang hindi na maulit ang trahedya. Mga incident sa ganito, hindi naman maaaring tungkol lamang sa eskwelahan na ito. No? Kami palagi, itingnan namin yung pangkalahatan. Kaya yung gagawin naming review, unang-una titingnan ko ano talaga yung nangyari. Mukha naman na talagang hindi naasahan at saka kaya lang malaking pagkakamali. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Sa bayan naman ng Kalumpit sa Bulacan, humingi na ng tawad ang naghanda ng spaghetti at orange juice na pinaniniwala ang dahilan ng pagkakaospital ng 200 tao. Nagsagawa na ng rectal swabbing ang Department of Health para matukoy kung anong uri ng bakterya ang tumama sa mga residente. Saksi si Lia Manyala. Nahihiyaman ako, tsaka naawa ako dun sa mga talagang nahirapan. Sana naintindihan nila na walang may gusto nang nangyari, walang sumadyat. Abot-abot ang paghingi ng paumanhin ni Neddy Tolentino ang mismong naghanda ng spaghetti at orange juice na ngayon hinihinalang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang mga kapitbahay sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Siya mismo ay nanakit ang tiyan at nanghihina pa habang ipinapaliwanag na posibleng ang yelong hinalo sa orange juice ang nakadali sa kanilang magkakapitbahay. Yung yelo kasi binili namin sa tindahan. Siyempre, sa gripo kinukuha yung panggawa ng yelo, di ba? Minsan kasi may time na ganun, yung tubig na nanggagaling sa gripo, hindi siya malinis na malinis. Sa gitna ng idineklarang state of calamity sa barangay, ipasusuri na ng lokal na pamahalaan ang mga tubo roon. Sa ngayon, magrarasyon muna ng mineral water sa barangay bilang inumin, pangluto at panghugas. Yan ay kahit iginigiit ng Kalumpit Water District na walang problema sa sinusupply nilang tubig. Yung pipeline na hindi umari ang linyang plastic para
hindi na ako nagkakaroon ng oxidation. Kasabay ng pagsusuri sa mga tubo, nagsagawa ng rectal swabbing ang DOH National Epidemiology Center para matukoy kung anong uri ng bakterya ang tumama sa mga residente. Ang resulta malalaman sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Sa ngayon, 68 residente na ang pinauwi habang 47 pa ang nakakonfine sa Kalumpit District Hospital. Karamihan sa kanila, malambot na dumi na lang ang idinadaing. Pinapakain ko sila ng saging. Isang taon di kami kakain ng spaghetti. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Saksihan mamaya, exclusive ng programang Investigador. Umano'y VIP treatment sa ilang preso ng Manila City Jail Extension sa Camp Bagong Diwa, Bistado. Mga taga-Zambales, hinariwa ang kanilang karanasan ng pumutok ang Mount Pinatubo. 20 taon na ang nakararaan. Isang grupo sa Calamba, Laguna, naniniwalang si Dr. Jose Rizal ang Kristong Kayumanggi. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.